Kung gusto ng tao kay BBM, may bahala yung tao ayaw, bahala ang Pilipinas. Gusto nyo kay BBM? Go ahead. Hindi naman nagsasalita yung BP natin eh. O di gusto rin niya kay BBM. Go ahead. Pero pwede nyong ituwid yung baluktot na ganyan, ituwid ninyo. O kaya ipaglaban ninyo yung tuwid, yung totoo. Yun yung prinsipyo lang talaga. Na talagang gago kayo. Na klase ng mga PMAyer. Pero kung kunyari kayo manindigan sa katotohanan at member kayo ng Class 83, I don't care kahit i-disown nyo ko eh. Because I am very confident na I am a true member of 83. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Usap kami, pinag-usapan yung klase, hati yung klase. May sumusuporta sa akin, merong non-committal, merong walang pakialam, merong kampi kala General Anyo, who is the National Security Advisor. Pero ang common denominator, pare, ano nang gagawin natin kung magkakagera? Magkakagera na talaga. Hoy, tama-tama yung mista ko eh. Nag-schooling sa China. Wow! Talaga? Ano pananaw mo sa China? Matapang o nagtatapang-tapangan? Nagtatapang-tapangan. Kita mo, buti pa yung kaklase ko, alam yung mga ng China eh. Yung mga tanong ko sa kanya ano palagay mo dun sa stand ng Armed Forces? Ready ba tayo, mista? Ready ba tayo? Maggera, ready ba tayo? Hindi, kamote tayo. Mista ko yung nagsasabi, kamote daw kami. Kamote. Anong pwede kong gawin? Sabi ng mista ko. Bok, total ranger ka, SF ka. I-organize mo yung yung tropa mo. Hindi para i-topple down si BBM. Wala sa bokabularyo natin yun. Kung gusto ng tao kay BBM, may bahala yung tao ayaw, bahala ang Pilipinas. Gusto nyo kay BBM? Go ahead. Hindi naman nagsasalita yung BP natin eh. O di gusto rin niya kay BBM. Go ahead. Lahat tayo pakialam dyan. Kasi yung taong bayan, ayaw namang lumabas sa kalsada. Panay now na. Wala naman panay ganun lang. Hindi serious eh. O di sige, hintayin na lang natin magkagera. Seriously, hindi tayo handa. Okay, pero usapan namin yung pananaw ko. Sabi ko, ganyan. Tapos inano yung number ko. Sabi ko, di ko daw ba kailangan yung number nila Ed Anyo, tsaka ni Popong Felix. Sabi ko, wala naman ako kailangan sa kanila. Wala naman kailangan sa kanila. If they believe BBM, go ahead, believe BBM. Paninindigan nyo yan. Ano nyo yan eh? Kayo yun nandyan sa Malacanang, kayo yung advisor ni BBM. Mga mista, magkakilala tayo, no? Kilala nyo ako eh. No? May pinagsamahan din tayo eh. Ang masasabi ko lang sa inyo mga bok, kung mali, yun lang yun. Hindi nyo pwedeng baluktutin yung mali. Kasi baluktot na talaga yun. Kahit anong gawin nyo, mali. Pero pwede nyong ituwid yung baluktot na ganyan, ituwid ninyo. O kaya ipaglaban ninyo yung tuwid, yung totoo. Yun yung prinsipyo lang talaga. Ngayon kung hanggang saan kayo umabot na rangko at posisyon sa gobyerno, kayo may posisyon dyan, kayo ang may responsibilidad sa sarili ninyo at sa bossing ninyo at sa taong bayan ninyo. Kami wala. Wala kami. Nagsasalita lang kami kasama ng mga tao. Magkakasama tayo, pare-pares tayong hulma, pinanggalingan. Kung importante pa sa inyo, yung pinanggalingan ninyo. Pero kung hindi na at nag-trade off kayo for something, for power, for money, for position, sa inyo yun, paninindigan nyo yun. Yun ang gusto nyong panindigan, go ahead.
But you will go down in history na talagang gago kayo na klase ng mga PMAyer. Pero kung kunyari kayo manindigan sa katotohanan at member kayo ng Class 83, I don't care kahit i-disown nyo ko eh. Because I am very confident na I am a true member of 83. No? Yung maling-mali yung pinagsasabihan ako, hindi itong mistang kausap ko. Kwento-kwentuhan lang kami. Mabait sa akin itong mista ko na to. Maling-mali yung pag-uusapan natin, yung sasabihin na mag-disclaimer ako. Ba't ako magdi-disclaimer? Kailan ba ako nagsalita na sasabihin ko, ito nga, sinasabi ko sa inyo gago yung presidente, si Raulo yan. Grabe pagnanakaw, grabe yung mga senator, tsaka congressman. Yung pananaw, hindi ko lang pananaw yan ng buong klase. Kailan nyo ako nadinig magsalita ng ganon? Anything na sinabi ko, panoorin niyo yung buong vlog ko, it was about my life, it was about my belief, it is about me na sharing you yung aking pananaw. Never has been na nagsalita ako na kinakailangan ko pa ng backing ng mista ko at buong PM-AAA, buong PMA. Hindi. Nagsalita ako dahil sa yun ang pananaw ko. Init na naman ang ulo ko. Init na naman ang ulo. Kaya kayo mga PMAyer, kung wala kayo paninindigan, go ahead. Yun yung pananaw ninyo eh. Hindi ko kayo pipilitin. Hindi ako please, kilos na kayo. Para naman tayong mga baklain na kung ayaw ninyo, wag nyo. Let's go to war. Ganun lang kasimple. But if you leave the country, hindi na kayo makakabalik. No? Hindi na kayo makakabalik. Wala na kayong babalikan. Ay, nako. Ang gagaling ninyo na preserve yung inyong stature, yung inyong pinag-aralan, pinagdinaanan, inyong mga rangko. For what? Anong purpose? Kasi may pensyon kayo na tinatanggap. Saan magaling yung pensyon nyo? Makonsensya kayo. Galing sa taong bayan. Sasabihin nyo, you gave your whole life? Yun yung problema eh. You gave your whole life. Yung serbisyo ninyo. And wala kayo natutunan. Buti pa yung mga sundalo ninyo na 7 buwan, 1 taon, 5 taon nagserbisyo, pero merong paninindigan. Kayo 30 years, 36 years in the service and still serving the government now. And you cannot differentiate what is right and wrong. Galit ako What is right or wrong, you cannot even tell enough is enough. This is wrong. Ninanakawan ng bayan. Yun yung Kaya, you do not tell me what is right and wrong, mga kabalyero. Because I know what is right and wrong. And I am speaking out and telling everyone what I believe in, what I think is right and wrong. Kayo, tahimik bang kayo? Buti pa yung mga nagmamanifesto, kahit pumirma sila, ayaw nila masyadong in the limelight. Sino ba gusto maging nasa limelight? Ay, nako, hindi ito pasikatan, mga kabalyero. Paanuhan to Laban to ng mga malilit na tao. Yung tandaan ninyo, once upon a time, nanggaling kayo sa ibabang ibaba. Once upon a time, kadete kayo. No? Once upon a time, you rose from the ranks. Nakaikot kayo sa buong Pilipinas. Nakamiting ninyo mga private first class, corporal, nakasama ninyo sa inuman, nakasama ninyo kung saan-saan. Meron kayong mga naging girlfriend kung saan-saan. Kasi a woman in every port nga di ba? And meron kayong mga nakilala, mga kapitana, mga kapitan, mga ganun ba, mga barangay officials, mga negosyante, all walks of life, mga farmers, mga mangingisda, lahat because our work gave us the opportunity
na mangyari yun. Na-experience natin yung taong bayan. That's why we are very, very in a position, we are in a position to know kung ano yung hinanaing ng mga tao. Pero as you go up the ladder, umabot ka ng colonel. Na? Battalion commander, okay pa. Lieutenant colonel, okay pa yun eh. Nandun ka pa rin eh. Pero yung mga brigade commander na, and then, bigla kang division commander, area commander, 3-star na yon, area commander, o commanding general ng army. Nandun ka na sa opisina. No? You slowly, because of your work, na-detach na kayo sa reality. That's why, yung may mga commander na sige-sige ang bisita, walang ginagawa kundi magbisita lang sa ano, na re-realize nila na ganun pa rin ang tono ng mga tao, ng mga hinanaing ng mga kababayan natin at saka ng mga kasundaluhan natin. Pero kung kayo, pinaabot nyo na sa ulo ninyo yung rangko ninyo at yung nag-relax na kayo, wala na, lost na kayo. And then, ngayong retired na kayo, ayaw ninyong makisawsaw, ayaw ninyong magsalita, ayaw ninyong panindigan, kasi what? Natatakot kayo? Sayang na lang yung dami ng medalya ninyo. Di ba? Dami-dami yung medalya dito. Tapos nun wala palang silbi mga medalya nyo dito. Ano yun? Yung kukurantong ninyo. Nagkaroon kayo ng sandamakal na may gold cross pa kayo, ha? Yung pala, well anyway, walang pilitan. Kaya nga sa aming klase, sinasabi ko, in-explain ko yung side ko maigi. May mga nagsabi sa akin na mga mista ko na mag-disclaimer. Ang lagi ko sinasabi, Bok, pagka nag-disclaimer kasi ako, parang sinasabi ko na yung opinion ng klasiko ng 83, Matikas Class of 1983, salungat dun sa sinasabi ko, sa opinion ko. Kasi disclaimer nga eh. My opinion does not necessarily represent yung buong klase. Well, pagka ganon, dahil sa mahal ko yung klase, mahal ko yung members ng class ko, ayaw kong pangunahan sila. I'd rather be silent and let the people decide. Anyway, the people of the Republic, wala naman silang pake. Ang nadidinig nila nagsasalita, yun yung pinakikinggan nila. So, ang ano doon, imbes na sabihin kong disclaimer, kung nyari pinag-uusapan korupsyon, tapos sasabihin ko, galit ako sa korupsyon, galit ako sa ganyan, galit ako sa ninanakawan tayo, galit ako sa nagdodroga yung presidente. Pero hindi yan opinion ng klasiko. Pangit naman. Parang sinasabi ko outright na loko-loko yung mga kaklasiko. Hindi naman. No, I want it clear, hindi naman. Tahimik lang yung iba, enjoying retirement. Kaya sabi ko nga enjoyin na lang ninyo yung retirement nyo. Enjoyin nyo hanggang sa kaya ninyong enjoyin. No? Kasi pagka pumutok yung knock on wood, wag magkatotoo, pumutok yung gera na yan, pare-parehas tayo. Ngayon, kung kunyari, umalis kayo, iniwanan nyo yung bansa natin, wag na kayong babalik. Yun lang sa akin, wag na kayong babalik. Kasi kung ako mabuhay, talagang sasabihin ko, lahat ng umalis, kunin yung pangalan. No, gawa ng manifesto. At lahat sila, banned from the country. Yung mga OFW lang ang pwedeng bumalik. May listahan naman ng OFW So, anyway.